Welcome back to my channel, Ramir Boulder. Don't forget to like and subscribe to my channel for the latest update and exciting content. Statement of asset and liabilities and network ng mga opisyal ng bansa. Isa sa publiko. Ayon po kay Ombudsman Remulla at ang live stream ng BICAM upang mawakasan na ang mga insertion. Ito ba ay makakatulong sa ating magulong gobyerno? Makakatulong po ba ito upang maiwasan ang matagal ng pagnanakaw sa kaban ng bayan ng mga opisyal ng ating pamahalaan? Yan po ang itatampok ko po ngayon sa aking vlog. Ano? Uh, Panoorin po ninyo ang balita tungkol diyan. Newly installed Philippine Ombudsman Jesus Crispin Remulla earns praise for reversing the policy of his predecessor, who had blocked public access to the assets and net worth statements of public officials. But some Philippine journalists give a cautious welcome to the chief graftbuster's move. Cassandra Salonga with this story. The reopening of the statements of assets, liabilities, and net worth or silence of public officials to the public was widely welcomed by government officials. No less than President Ferdinand Marcos Jr. himself said, Ito po ay welcome po sa mga government official daw ayon po sa report, sapagkat ito po ay mahalaga. Ayon po sa batas ng Pilipinas, partikular sa Article 11, Section 17 ng 1987 Constitution at Republic Act 6713 na kinakailangan ng mga opisyal ng gobyerno na magsumiti ng salin bilang bahagi ng transparency at accountability sa kanilang mga pinansyal na transaksyon. Yan po ang nakalagay sa ating batas, sa ating konstitusyon. Kaya nga lang, nung mga nakalipas na administrasyon at nakalipas na ombudsman na si Samuel Martires, ito po ay hinigpitan. Bago ka makakuha ng salin ng isang opisyal ay kailangan muna na may approval kung sino man yun taong hihingan mo ng salin. Halimbawa, opisyal ako. Mayroon kang gustong malaman sa salin ko, mayroon kang duda sa aking yaman. Bago ka makakuha ng aking salin, ay kukunin mo muna ang consent ko kung papayag ba ako o hindi. Yan po ang nangyari nung nakalipas na administrasyon. Kaya hindi po na isa publiko ang lahat ng salin ng mga magnanakaw. Kung ikaw ay magnanakaw, pabor sa iyo yan. Pero pag ikaw ay hindi magnanakaw at tapat ka sa tungkulin mo, hindi yan pabor sa iyo. Yun lamang po. Patuloy po natin. he is willing to make his salin public. The chief executive adds he will also ask members of his cabinet to do the same. These old rules were suspended in the last administration. I was quite surprised to Yan find po suspended in the last administration. Ang nag-suspend po niyan ay walang iba kundi si Ombudsman Samuel Martires. Nakaalyado po ng mga Duterte. Kaya nga po walang nangyari sa mga kaso. At saka po itong ating ombudsman nung nakalipas wala pong wala pong investigasyon kahit na alam niyang napakaraming anomalya. Sa Pharmally na lang natulog yung kaso ng Pharmally scandal na alam naman nating
napakaraming isinagawang pagdinig doon ng dating Senate Blue Ribbon Chairman, Senador Dick Gordon, ano? Kaya nga po minumungkahi niya ngayon na ito'y ah, buhaying muli. Kasi nga, ito'y natulog nung panahon ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, no? Patuloy po natin. Find out when I first came into office that that was no longer the case. That it was almost impossible, in fact, to get a copy of a People's Salin. We are just going back to the old procedure, and we will follow that. Whatever happens. Again, my Salin it will be available to whoever would like to. Kung Narinig niyo po? Willing po si President BBM na isa publiko ang kanyang salin, no? Kung sino daw po ang may gustong humingi, ay willing po siyang ipakita o magbigay ng kopya sa mga sa mga mamamahayag, especially, na gustong matunghayan ang kanyang salin. hingiin sa akin ng ICI, di siyempre Yeah. bibigay ko. Members of both houses of Congress also support the ombudsman's move. House lawmakers call it a step forward transparency, while others see it as a way Ito naman talaga ang tama yung transparency. Kasi pag wala pong transparency sa government natin, nandyan po ang korupsyon. Totoo po yan. Kasunod po yan pag walang transparency, korupsyon ang nandyan. Nakabuntot ang korupsyon dyan. Kasi wala pong transparency. Kanya-kanyang tago yan. Kagaya nito. This is a step forward for transparency and accountability. Tama po ito. This carries out clearly the ombudsman's mandate as the anti-corruption champion to protect the public interest and to promote the common good, not the personal interest of the powers that be. Yan po. promote public interest and the common good. House Speaker Boji D said they will review the ombudsman's request to publicize the salins of House members. D adds he is willing to publish his own salin to set an example to his colleagues in Congress. Dapat ang unang mag-publicize ng kanilang mga salin ay itong mga leader. Gaya ng Senate President, Speaker of the House, ha? Itong mga member ng Judiciary, ng Supreme Court natin, headed by the chief. Ha? Sa executive naman, pangungunahan po ni Bongbong Marcos. Huwag niyo nang hintayin pang may mag-request. Ipakita niya na kusang loob. Diyan mo malalaman na ikaw ay transparency. May transparency talaga. Di ba? Kasi kapag kusang loob mo na ipinapakita yung mga dokumento, mawawala ang mga haka-haka, pagdududa ng taong bayan sa ating gobyerno, no? Sa ating mga opisyal upang mawala ang pagdududa. Yan po ang dapat nilang ginagawa. Suggestion lang po yan. Huwag mo nang hintayin pang may mag-request. Ipakita mo na kagad, pangunahan mo bilang isang leader, no? Kasi yan ang magandang panimula ng transparency talaga. Ito when I was Senate President before, we allowed the access to the salin of the senators subject to their individual approval, and so this is not new to us. The only variation is we redact the address of their properties. The past administration, wala pong ganito. Pinutol nga po yan ni Samuel Martires eh. Kaya kanya-kanya po silang kurakot. Dan dito mo makikita kung sino yung malaki ang lumubo na ang kanyang asset, yung mga taong wala sa salin yung mga kanilang itinatagong asset.
Marami pong nangyaring ganyan. Ano? Patuloy po tayo. Senate President Vicente Soto III said he will consult other senators on the relaxation of Salin rules, noting it was done before. Some senators have voiced support for the lifting of Salin restrictions, which has long been sought by the public. Nararapat lang na binalik ito ng ombudsman Tama. na mga salin ay dapat isa sa publiko. Magandang hakbang ito para masimulan na ang paglilinis ng ating gobyerno. For veteran journalist Malu Mangahas, Tama po yan, sinabi ni Bam Aquino, ano? Upang malinis talaga ang ating gobyerno at maibalik muli ang tiwala ng taong bayan sa mga senador at mga kongresista, lalong-lalo na ang ating mga ah, ang ating mga president, sa executive, presidente, vice president, mga secretary, sa Supreme Court, magbabalik yung tiwala ng tao. Kasi sa panahong ito po, nasira na po ang tiwala. Dahil nga sa anomalya ng corruption, ng flood control project, ghost project. Kasi nga hindi nga nasa sa publiko ang kanilang mga salin. Kaya tingnan mo, ang epekto ng kagagawan ng pagtatago ng salin, malaking korupsyon. Ano? co-convener of the Right to Know Right Now coalition, the restrictions are disappointing. Lot of conditions that could warrant non-disclosure. One is the SALN is not available at all, meaning that should be punishable act already. I think the intent is good per se, but maybe they should have given it more serious thought. For the National Union of Journalists of the Philippines, a stronger freedom of information law is still the key to promoting accountability in government institutions. Kailangan talaga natin, I think, although wini-welcome nga natin yung mga ganitong mga developments, ay mas malawak na freedom of... Alam niyo po, may mga batas naman tayo at regulasyon na nakatakda ng mga patakaran sa pag-access at paglalathala ng salin ng mga opisyal. Sa pangkalahatan po kasi, ang salin ay isang dokumento na importante sa pagpapanatili ng transparency at accountability ng mga opisyal ng gobyerno. No? Yan po ay napakahalaga. Kaya hindi po yan dapat itinatago sa taong bayan. freedom of information law. Kasi ano lang to policy, di ba? Memorandum to Pwede itong i-atras at some point pag nag-iba yung ombudsman. The group also hopes a special provision requiring media and students who obtain silent copies to submit links of their published outputs such as articles or research papers to the ombudsman will not be used to deter the search for the truth. Yun yung kailangan natin bantayan na walang balik dapat ito sa mga journalists na hihingi ng SALN tapos magsusulat based on that. The memorandum states that failure to submit the required output may be considered grounds to deny future SALN requests from the same individual or organization. But the Ombudsman clarified that this safeguard is necessary to guarantee that SALN copies are used for their intended purpose. On Tuesday, the Office of the Ombudsman issued a memorandum allowing public access to the SALNs, which can be an effective tool in spotting potential corruption. It can help with the lifestyle check to see if there are disproportionate wealth within the ranks. Then it can be used now as a basis or supporting evidence to a complaint as against a person for graft and corruption. Under the new guidelines released by Ombudsman Jesus Crispin Remulla, requesters need to present a valid ID and prove they are not fictitious persons to access SALNs. To prevent potential abuse of information or the SALN being weaponized, sensitive information such as home addresses, signatures, government IDs, and information about minors will not be included in the SALN copy. Cassandra Salonga, ABS-CBN News. Philippine President Marcos Jr. supports calls to have a live stream of bicameral conference. Ito pangalawa. Sinuportahan po ni BBM ang pagla-live stream ng BICAM. Suportado po yan ng mas nakararami, no? Dapat po talaga na naka-live stream upang maiwasan ang insertion. Dito po kasi nagkaroon ng maraming insertion sa ating 2025 national budget
dahil nga po kanya-kanya po silang kanya-kanya po silang insertion. Ano? May insertion si ganito. Ayon po kasi kay Ping Lacson, ang senador ng 19th Congress halos lahat may insertion. Yan po ang kanyang inilabas sa kanyang mga talumpati ng mga nakalipas na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee dahil sa mainitang pagtatalo po diyan dahil nga sa investigasyon ng anomalya ng flood control. Ano? Patuloy po tayo. Committee deliberations on the proposed 2026 budget. But he calls on Filipinos to trust the independent commission despite its refusal to live stream its probe of anomalous flood control projects. Job Manat. Mayroon pong koneksyon talaga sa anomalya ang dito sa BICAM kapag hindi nyo po wala pong transparency. Ang live streaming po kasi ng BICAM ay maaring makatulong. Malaki po ang tulong niyan upang maiwasan ang anomalya sa mga pagdinig ng budget. Dito po kasi pumapasok yung mga anomalya sa insertion sa pamamagitan ng pagbibigay ng transparency at accountability, sa pamamagitan ng pag-broadcast ng mga pagdinig. Ang publiko at mga stakeholder ay makakakita ng real-time na diskusyon at desisyon ng mga opisyal. Yan po, maganda po yan. At maaaring makapigil sa mga hindi kanais-nais na gawain. Yan po. Patuloy po natin. And has more details. President Ferdinand Marcos Jr. intends to live stream the bicameral conference committee deliberations for the proposed 2026 budget. This will be a first since the BICAM process has traditionally Ito po ang kauna-unahang ila-live stream na po ang ang pagdinig sa BICAM upang makita ng publiko. Makalahok ang publiko, magkomento ang publiko kung mayroon kayong komento. Ano po? Kasi po, yan po ay taxpayers' money. Pera po ng taong bayan ang ginagamit dyan. Ano? Kaya malaki po ang papel nating lahat. been held out of public view. He says Senate President Tito Soto and House Speaker Faustino Bojidi already agreed to live stream the meeting. We will live stream the entire process so that if there are questionable, shall we say, insertions or additions or all that, it will also be clear who moved, who made those changes or who proposed those changes, so that people will know. So Tama. that is what we have instituted, some new procedures. This is welcome news to many sectors, including some lawmakers like Akbayan Party List Representative Shell Jokno, who has repeatedly pushed for transparency in the BICAM deliberations to dispel doubts on the budget process amid allegations of insertions happening behind closed doors. This push for transparency stemmed from the public's demand for accountability in the massive corruption involving flood control projects. This is also the reason the president is appealing to the public to give the fact-finding body a chance to do its job. The chief executive also rejected allegations he might influence the commission if evidence leads to Malacanang. Marcos maintains he has nothing to hide. We'll follow the evidence, and wherever the Alam niyo po, sa panukalang national budget, makakabuti po upang magkaroon ng real-time access ang mga mamamayan at iba pang stakeholders sa mga mapalalim ang pagsusuri ng publiko sa proseso ng budget. that leads is not something that we try to direct or influence. That's why we have the ICI. They are an independent commission.
And that is their job. And their job is to follow the leads that they receive. Wala naman tayong tinatago, wala tayong malakas. I know that there are several, the opposition would love to bring. Alam niyo po, ang pag-live stream ng BICAM, sa ganitong paraan, ang mga opisyal ay mas magiging accountable sa kanilang mga desisyon. Kasi mapapanood po sila ng publiko, makapagbibigay ng kanilang mga komento at suggestion sa real time. Ganun pa man, mahalagang tandaan na ang live streaming lamang ay hindi sapat upang maiwasan ang lahat ng anomalya. Ngunit ito ay isang hakbang tungo sa mas transparent at accountable na pamamahala. Yan po talaga dapat. Me into this to include me in all of this. But that's politics. The president also addressed supposed grumblings in the military. Marcos says support for his administration remains on solid ground despite persistent cold rumors. He adds government is not downplaying this kind of talks. We try to listen to everyone. And so that's the only way. That's the only real way that you can keep the support of people in different sectors. When you ask me how confident I am, all I can say is that in our assessment, we are still very much, the administration is still very much on solid ground in terms of support from the different sectors of society. Job Manahan, ABS-CBN News. The chief of the Presidential Anti-Organized Okay. Ano po ang inyong opinion? Hanggang dito na lamang po ang aking vlog. Huwag niyo pong kalimutang mag-like and subscribe sa more updates and marami pong salamat sa inyong lahat at mabuhay po kayo.